Welcome back mga katoktok sa aking channel. Galing ng Legazpi City, magta-travel tayo ng almost 1 hour or 29 kilometer. Pupunta tayo ngayon doon sa Sula, Bariu Integrated Farm. So magka-camp tayo doon ngayong araw na to. Time check is 4:15. Expected natin na darating kami doon is mga lagpas ng 5:30 or 5:45 kasi mga paahon yun. So anyway, magpapagas muna tayo. Nandito tayo ngayon sa Caltex Legazpi. Caltex Lacandula. Pagas muna tayo kasi sira pa rin yung ating fuel gauge. Wala tayong monitor kung okay yung ganito. O yung gasolina natin, wala tayong monitoring. Baka tumirik tayo sa kalsada. Thank you, Rhea. Shout out kay Kuya. Sabi ko, nagbablog daw ako. Sabi ko, opo. Sige. Okay na mga katoktok. Mayroon ng panggatong yung sasakyan natin, yung tuktok. Ang susunod na bibili natin ay panggatong ulit. Kasi hindi tayo makakapagluto kung wala tayong panggatong. Matraffic ng konti. Kailangan natin sumingit para hindi na tayo ganong maabala. So, bibili tayo ulit ng butane gas dito sa Brent gas, yung saunan lang naman yun. Palanganin tayo. Sumalubong na tayo kasi wala tayong parking sa kabila. Ate, meron ganito. Ay, yun lang. Problema wala. Kung sino yung supplier, wala tuloy. Sana may makita tayo na store na nagtitinda ng ganito. Nagmamadali pa naman tayo. May isang bayan pa naman tayong dadaanan. Santo Domingo. Kakuha rin tayo ng butane. Ang hirap hanapin dito sa Santo Domingo. Parang hindi siya gaanong kilala dito. Wala sa mga store dealer ng mga LPG, yung ganitong butane tulad ng ganyan. Doon sa isang dealer din ng LPG wala din. Nagtanong-tanong na lang tayo. Kaya takaling tayo din. Wala din sa loob ng palengke. Meron naman ibang brand. Yung mababa lang. Yung common na nakikita natin sa supermarket, yun yung meron doon sa isang hardware. Pero yung ganitong brand wala. Abuti na lang, may natanungan ako. At tinuro ako doon papunta. Barangay Road na ba yun? Mabuti na lang, may nakasalubong ulit ako at alam niya kung saan nabili noon. Nakita niya yung bote. Diyan ngayon sir, diyan sa bahay na yan. Mabuti na lang may stock. Sarap talaga pag rush. Madalas wala. Pero kadalasan yung ganitong butane, madalas makikita mo na rin, may mga nagtitinda na rin yan sa palengke. Kasi nung mga nakaraang camping namin, wala yan sa Brent gas o sa mga LPG dealer. Kundi minsan, nandun mo na yan mabibili sa palengke. Time check. Eksakto alas 5. Nandito pa lang tayo sa Coastal Barangay ng Santo Domingo. Natagalan tayo sa paghanap ng LPG. I mean ng butane gas. Madami-daming oras yung kinain. Naglalakad pa naman tayo. Pero anyway, at least paano nakakuha tayo ng ganung brand. Kasi kung di tayo nakakuha, kukuha ko nung maikli na o mababang butane gas. Ibang brand. Yung disposable ba yung bote niya. Tapos, yun nga lang. Hindi natin sigurado kung sakto sa stove natin. Pero, basta tingin ko, basta parehas yung bunganga niya sa may neck ng butane gas at pwede naman yan gamitin. Malapit na tayo or less than half kilometer. I think this is it. Ay, ba't nasa labas ang mga parking? Bawal ata sa loob. Finally. Pumasok muna ako kasi kala ko sarado. Kasi sarado yung gate, yun pala
Kaya sarado kasi kinontrol pala nila kasi sobrang dami daw ng tao kanina. Tagal tong daanan dito kasi maputik. Sana hindi lumubog si Tuktok. Sana hindi lumubog. Kasi doon sana tayo sa kabila kaso sa magandang spot kaso di tayo makapenetrate. So, kailan pinan lang natin to. Kan maganda dito, doon na lang tayo sa kabila. Kasi pwede naman daw doon. Dito sa nung nagpapaalam kasi hindi maputik. So, tingnan natin kung pwede. Paano makakabinmit pa kaya tayo? Madilim na eh. So, titingnan natin dito. Parang tingin ko, mas maganda dito sa kabila. Doon sana tayo doon sa dulo, kaso yun nga maputik. Di tayo makapenetrate doon. Oo. Alin? Magposisyon na tayo, baka mag-uot kita. No, mahirap. Nandito na kami. Mabuti nakalusot at hindi tayo nabahura. Okay. Sana. Kasi ang problema natin, maputik. Mali pala yung parking ko. Mag-move tayo kasi nasobrahan tayo ng pin. Kasi doon, dapat tayo kasi doon medyo makarabaw grass doon. Tapos dito, wala. At medyo mabato. So, tingnan natin kung pwede pa natin i-adjust papunta doon. No? Sige. Pwede na ang ganitong angle para medyo papunta ang tubig dito. Dito na, maganda na yung pagkakaposisyon natin. Tingnan na sa labas. Dito na kami mga katoktok sa Sula, Bariw Integrated Farm. Punta tayo doon, mag-inquire kita kung saan kukuha ng binwit. No? May bayad pa yun. May bayad ka. Tapos papaluto ka na sana. Kahit 2 piraso sana. Binwit. Okay. No. Tara. Hirap mag-sit up kapag inabot na ng gabi. Tapos, ang problema pa natin na timing natin na maulan. Yung camping area natin ay kahit makarabaw gas, maputik din eh. Kakatapos lang mag-set up. Mabuti na nakabili tayo dahil kung hindi tayo makakaluto. So anyway, yung binili lang naman natin sa public market na manglulutuin ngayon yung common na makikita natin sa farm, mga gulay-gulay or mga gulayin. Magbablanch lang tayo tapos magpe-prepare tayo ng sausawan, okay na yung toyo, tapos kamatis. Pero nakalimutan natin bumili ng sibuyas, sayang. Gustong-gusto ko pa naman yung fresh na sibuyas na isinasama sa sausawan. Sinsya na maliit lang yung table natin. Bumili tayo ng ilang pirasong talong to. So, pwede natin to iprito. Magkasarap na to iprito eh. O may binili din ako ng itlog. Pwede ko yon gawin bukas ng almusal. Haluan ko ng kamatis. Or gawin ko to ng tortang talong. So, i-blanch natin. Tapos haluan ko ng itlog. At ito, pwede ko rin to i-blanch. Masarap to i-blanch. Or, kung nakatikim na kayo ng prinitong kangkong. So, ilagay muna natin dito. At ito, lagi natin dala to kasi set na to eh. Nandyan na yung plato, baso, at iba pang mga lalagyan, no? Kutsara, tinidor. Ay, nahulog. Kamatis. Kamatis, kalamansi. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung kalamansi. Tapos, pouch na konting mantika. Pwede na to para kapag nakaisip tayo magprito, mayroon tayong gagamitin. Ito, okra. Nakita nyo. Okra at kamatis.
Mamaya ko na ilalabas kasi baka magsigulungan, maputik pa naman tingnan niyo yung paligid natin. Lalo na parte doon, maputik. So, ang unahin muna natin, magsaing muna tayo. No? Para Akan na baby John. makakain na tayo. Kain na tayo. Tapos meron binili kami ng tinapay, tapos supya, para pantawid gutom habang di pa kami nakakaluto. Kasi ito, tingnan nyo, sarap to kainin habang nagluluto. Pantawid gutom ba? Pwede na yan kasi tatlo lang kami. So, tanggalin natin to. Dito na lang tayo sa kasirola o sa kaldero? Ah. Dito tayo. Sige. Dito na lang tayo magsasaing sa mas maliit na saingan. Kasi mas manipis to at mas madali din makaluto. Mabuti na lang nakabili tayo ng tubig kanina. Isa pa to sa nakakabala sa atin sa oras. Dumaan pa tayo ng water filling station. Pero napakalaga nito kahit pa yun nadili sa oras. Di tayo makakaluto kung wala tong tubig. Dito na lang to sa labas kasi okay lang kahit maulanan. Huwag lang matapon. Masunog kaya dandanin na lang natin yung apoy. Bakit ayaw? Ala, hindi nag-uon. Inugasan ko pa naman to baka nabasa. Bibi. Maubos na. Mabuti lang may dala tayong lighter. Kasi ugasan ko to kanina eh. Asan na yung papel, baby? Ito. Dito na lang natin to. Lagyan natin ng basura. Ito. Tapos, may tulong din to eh. Gawin natin ng wala tayong long nose na lighter eh. Para safe tayo at hindi tayo masunog. Ayan. Kasi inugasan ko kanina yung stove. Pati sa loob. Baka, yan oh. Madali lang. Hindi gumana yung kanya. Yung automatic. Pero pag nainit na to at medyo Makikita ka na naman, hubas na yan. hindi, mamaya na. Sige, dahan-dahanin natin. Manipis kasi ito eh. Gusto mo? Ugasan na natin ng sabay-sabay para tipid tayo sa tubig. Muna natin tong isang itlog para double purpose na ba. 4 lang kasi tong itlog. So, kailan daw mag-boil ng isa para hindi tayo mag-consume ng butane. Inugasan na natin tapos isama natin dito sa niluluto nating bigas. Maluluto din yung kanin, luto na rin yung itlog. Ang sunod nating ipiprepare ay itong mga gulay. Iwain na natin to. Dari, nag-kilos-kilos. Mapaw na naman. Alay ko. Mainit. Diba favorite mo ang Segundo lang. Ikaw naman talaga. Butasan lang natin to ng konti. Mainit na to eh. Para kablans na ako. Hindi pantay yung lamisan natin. Medyo pa ganito kasi yung lupa. Para katipid tayo sa mantika, galaw-galawin na lang natin ito. Ito na lang yung natitirang piprituin natin. Kasi oren kasi. Nakadakulit. Dinot dyan nag-sit up. Nagpili man duman. Aralak Liwa. Maganda talaga ito. Nahiling ko kahit sa Nagabot sa duman, no? Parang kayo rin. maputik dyan, bibi. Di tayo makatawid. Maganda dito, sir. Kung palag ka mo, sir, piso wifi. Siguro baga. Meron dyan? Meron pala. Siyaw naman sa tindahan. Abot po kaya digri? Wag kayo. Perfect na pala. Ay, link ko kaya kanina, warang signal. Yung kangkong na piniprito natin. Tingnan niya. Pang twist. Bibili sana tayo ng pako para meron tayong fern salad. Kaso kanina yung pako doon sa palengke hindi na gaanong fresh eh. Parang lanta, malalanta na siya. Pinag-fried natin na
konting kangkong. Dadalawa lang naman kami, kaya okay na yun. Gulay tayo. Tapos ito yung problema natin. Nag-blanch ako ng gulay. Half cook lang. Half cook ko lang nga kasi pangit kapag overcook. Kaso ang problema, nakipagkwentuhan sa atin yung management dito sa camp. Nakalimutan ko na to. Nababad tuloy sa mainit na tubig. Kaya tingnan nyo, overcook na tuloy itong pinag-blanch natin na kangkong at okra. Pero ang kagandahan naman dito kasi maasikaso yung mga staff dito o yung management kasi kakailang balik na sila dito, nagtatanong kung anong kailangan. Sabi lang daw kasi medyo maulan yung panahon ngayon at nag-offer din sila ng cottage na libre kasi kapag maulan daw lipat na lang kami diyan sa malapit na cottage kapag wala na nag-occupy o kapag nagsiuwian na yung mga guest na iba. Kung sakali daw hindi mag-uwi o occupied pa rin yung cottage, lipat daw kami doon sa second floor. Parang concerned sila sa welfare ng kanilang customer. First time natin maka-encounter ng ganitong campsite. Ang iba kundi ito yung campsite na Sula Bariu Integrated Farm. Nagawa tayo ng sausawan. Kuha na natin to. Mas Hindi na magsurusaw para masuramok na yan. kuha. Then lagyan mo na din ng konting ano. Ang konti nung iwa. Crispy yung kangkong Ko na yung mga gamit namin kasi tinakpan natin at may aso. Time check is 9:30 PM na. Matulog na tayo. Dito na kami nag-set up ng tent kasi paambon-ambon yung oras. Pasok na muna tayo sa ating munting tent. Tulog na tayo. Yung katabi natin si Tok. Diyan lang siya muna. First time natin na umiwalay sa kanya. Ito yun eh. Lakay yung suan. Kapit tayo mga katok. Bigyan mo ako dito pag vlog nito. Time check. 6:30 na. Ang gandaan, maliwalas yung umaga. Kung kailan tayo sumilong, yun naman yung hindi umulan. Ang ganda ng tent natin doon, nasa kanda talaga sa pang-ulanan magdamagan eh. Hanggang. Kulo na kaagad yung sinaing natin. So habang naghihintay tayo, i-prepare na natin tong ulam natin para sa atin. How's the new tent, darling? Cozy and soft. Yung oil, tingnan nyo, Baguio. Yeah, we've been here We've been here for a for long 2 times. 2 car at isang gamit natin yung tuk-tuk. Baguio. Hindi natin makakalimutan tong Baguio. 4 na bi. Yeah. Diba?
Welcome mga katuktok sa Sula Barrio Integrated Farm. So nandito na po kami ngayon at dito kami nag-overnight. So anong mga activities ang pwedeng gawin natin dito? Una, pwede tayo dito mag-overnight. Pwede, hindi lang basta overnight camping, kundi pwede rin tayo dito mag-car camp. Tulad dito, andun siya, katabi namin. At pwede rin dito sa area na to. Tayo dito mag-coffee, pwede tayo mag-order ng pagkain. Higit sa lahat, pwede tayo dito mag-binwit kung enthusiast kayo, magdala kayo dito ng fishing rod, tapos pwede kayo magbinwit, tapos kapag may nakuha kayo, pwede nyong lutuin or pwede nyong ipaloto. Tapos babayaran nyo na lang kung magkano yung isang na binwit ninyo. Pero yung best car camping sana dito, I mean hindi pala car camping kasi iwalay ka sa sasakyan mo eh. Dito yung magandang maglagay ng tent para kang nasa isla. Tingnan niya. Ito na yung in-order natin mga katok-tok. Umorder tayo ng Nescafe. hot chocolate. 104 yung price niya. Tapos isang hot tea. Green tea. At ano naman masasabi mo po, sir, sa lasa? Tastes good.